Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 10. May isang kondisyon lang ako. Sa kabilang banda sa isang karaoke bar. Isang grupo ng kabataan ang nakaupo sa mga sofa at umiinom habang nag-uusap. Habang sina Faith, Diana, at isa pa nilang best friend na si Jenny ay magkasamang nakaupo sa sofa takot na takot. Originally, this matter had nothing to do with Diana and Jenny. Kung tutuusin si Faye lang naman yung nanakit sa lalaki kagabi sa hotel kaso dahil nandoon din sila sa CR nun dinamay na din sila ng blonde na lalaki at dinala dito. Sa mga sandaling na ito labis na nagsisisi si Faye. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki ang family background ng blonde na lalaki. Kung alam niya lang, edi sana hindi niya ito sinipa kahapon. Ang pangalan ng lalaki ay Johnny Cabrol. Kung tutuusin hindi naman talaga siya ang dapat katakutan kundi yung kuya niya na si Mike Cabrol. Alam ng lahat na si Mike ay isang napakasikat na gang leader malapit sa Laguna University. Basically halos 70% ng mga bar at computer shop malapit sa school ay nasa pamumuno niya. If the students of Laguna University offend Mike, they will come to no good end in the end. Knock knock. Just at this time, may biglang kumatok sa pinto ng private room. Pasok. Poker face na sigaw ni Mike habang nakaupo sa isang sofa. Kinakabahang pumasok si Kai at pagkatapos ay nagbow kay Mike at nagsalita sa maliit na boses, "Boss Mike, hello po." "Ah, ikaw pala." Namukan siguro ni Mike si Kai kaya mahina siyang sumagot. Nang marinig ni na Faith, Diana at Jenny ang sinabi ni Mike parang nabuhayan sila bigla. Kung kilala nga talaga ni Kai si Mike baka pwede pa nila magawa ng paraan ang problema ngayon. "Boss, nasaktan ng girlfriend ko ang kapatid mo kasi hindi siya nag-iisip. Tutal magkakilala naman po tayo, pwede po bang pakawalan mo na lang sila? Promise, hinding-hindi mauulit ang pangyayaring ito." Mahinang pagmamakaawa ni Kai. "Haha, since you asked nicely pwede ko tong gawin." Mike chuckled a little before continuing, "I originally intended to let my men have some fun with these women, but since they're all your friends, just forget it. Bayaran mo na lang ang ibinayad ko sa hospital para sa pagpapagamot ng kapatid ko at makakaalis na kayong apat dito." "Magkano po ba?" No choice na tanong ni Kai after niyang magulat saglit. Dahil ang babaeng ta ang unang nanakit, it'll cost you 400,000 pesos. Itong dalawang babaeng ta naman tig 150,000 isa sa kanila, sabi ni Mike habang tinuturo isa-isa sina Faye. Matapos marinig ito, halos bumagsak ang mukha ni Kai sa sahig. Kahapon lang gumastos siya ng higit 450,000 pesos sa hotel, nagmakaawa pa nga siya sa papa niya na tulungan siyang magbayad tapos ngayon nang hihingi pa si Mike ng 400,000 pesos. Hindi na kayang maglabas ng ganon kalaking pera si Kai ngayon. Bakit wala kang pambayad? Parang napansin siguro ni Mike ang pag-aalinlangan ni Kai kaya nakakunot noo siyang nagtanong. "Boss, hindi ba't parang ang laki naman ang hinihingi niyo?" bulong ni Kai. "Hey, kung wala kang maibigay, edi sige, let my brother have these women for a week and then I'll call it even," sabi ni Mike. No. After hearing this, Kai quickly shouted and said, "Ano, Boss Mike, ganito na lang kaya? Why don't you let me take them away first and give me a few hours to collect the money? Siguradong babalikan kita." Mike squinted his eyes at Kai and said in an ominous voice, "Alright. Since matagal na tayong magkakilala, papayagan ulit kita. Hindi ba't may kotse ka? Ibigay mo muna sa akin ang susi ng kotse mo tapos kapag binigay mo sa akin ang pera sa loob ng 1 buwan ibabalik ko sa iyo ang susi." Parang estatwa lang na nakatitig si Kai kay Mike. "Not willing," Mike said with a frown. "Hindi naman." Mabilis na umiling si Kai at pagkatapos ay ibinigay ang susi ng kotse kay Mike. "Sige, kunin muna girlfriend mo," sabi ni Mike pagkakuha niya ng susi. "Let's go." Kai can only urge Faye and the other two girls helplessly. Agad na tumayo ang tatlong babae sa inuupuang sofa, Katie na umalis dito. Kaso napatigil sila nang biglang nagsalita ulit si Mike, "O kailan ko sinabi na lahat kayo makakaalis? Ang sabi ko lang girlfriend lang ni Kai. Kayong dalawa dito lang kayo." Napatigil sa sobrang gulat sina Diana at Jenny sa pwesto nila nang marinig ang sinabi ni Mike. Pagkatapos ay nagmamakaawang tinitigan nila sina Kai at Faye. "You can't just leave us here, Kai.
Agad na sigaw ni Diana. Nilainggan ni Kai si Diana at napakunot noo. Hindi ko na nga masagip ang sarili ko, iisipin ko pa bang tulungan kayo. You two better find a solution by yourselves. Walang pakialam si Kai kina Diana at Jenny. Kung isasama niya ang dalawa palabas ngayon, it means na magbabayad pa siya ng karagdagang 300,000 pesos. So naturally Kai just want to save his own hide and mind his own business. Pagkatapos niyang sabihin to direktang hinailan niya si Faye palabas ng private room. Diana and Jenny stood in the same place in a daze, extremely desperate. They didn't really expect Kai to be so unsympathetic and just leave them. Are you two going to pay or spend a week with my brother? Nakangising tanong ni Mike kina Diana at Jenny habang nakaupo pa rin sa sofa. Diana is pretty, her figure sexy and her usual outfits are stylish. As for Jenny, although she's a little worse compared with Diana, she's not ugly and she has huge boobs. Mike still hopes that they couldn't pay. Boss Mike, mangungulekta na ako ng pera. Nagsimulang manginig sa takot si Diana nang marinig niya ang sinabi ni Mike. Uutal-utal siyang sumagot at pagkatapos ay dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at saka nag-dial. Jenny also started contacting her other friends. Parehong nasa magandang katayuan ang mga pamilya nina Diana at Jenny pero hindi naman sila mga rich heiress katulad ng iba. Kaya para sa kanila hindi maliit na halaga lang ang 150,000 pesos. Sa loob ng mahigit 10 minuto, halos lahat ng mga kakilala nila na pwedeng tawagan ay natawagan na nila pero ni isa walang gustong magpahiram sa kanila ng pera. Sis, anong gagawin natin? Lahat na lang nang nakontak ko sabi wala silang mapapahiram sa akin. Halos mangiyak-ngiyak na sa takot si Jenny nang nagsalita siya. Hindi ko rin alam. Wala pa akong nauutangan kahit ni isa. Nanginginig na bulong ni Diana. Saglit na natigilan si Jenny bago siya bumulong. Bae, narinig ko sa president natin na nanalo daw si Cyrus sa loto kamakailan lang. Siguradong may pera yon. Bakit kaya hindi natin siya tawagan para manghiram? Sa tingin mo ba papayag si Cyrus? Nag-alinlangan si Diana. Wala siyang choice ngayon. We might as well try it. Bahala na. Bahagyang tumango si Diana at direkteng tinawagan si Cyrus. Nang makita ni Cyrus ang pangalan ni Diana sa screen ng cellphone niya. Walang ano-ano ni-reject niya ang tawag. Diana didn't give up and dialed Cyrus' number again. Bakit? Cyrus asked coldly. Cyrus, kailangan ko lang ng pera ngayon. Pwede mo ba akong pahiramin ng 300,000 pesos? Kahit na nagdadalawang isip si Diana na manghingi ng tulong kay Cyrus, wala na talaga siyang pagpipilian sa mga oras na ito. Bakit naman kita tutulungan? Tanong ni Cyrus. Diana became speechless when she heard his question. Then she bit her red lips and softly asked, hindi ba kakabreak nyo lang ni Faye? Kung matutulungan mo ako ngayon, I can be your girlfriend. You should know I've never been in a relationship and I'm no worse than Faye. You want to be my girlfriend? Cyrus couldn't help laughing then said expressionlessly. Do you think you have these qualifications? But parang ang yabang mo naman, Cyrus. Nanalo ka lang sa loto, ganyan ka na. Hindi makapaniwalang sigaw ni Diana. Okay, I'm not in the mood to talk nonsense with you. Well, pwede kitang matulungan sa isang kondisyon. Magbubook tayo ng motel room ngayon at gagawin mo ang lahat ng iuutos ko sa'yo. Ano? Deal. Mabagal na sabi ni Cyrus. Nag-blush bigla si Diana. She never expected for Cyrus to make that condition. Bibigyan kita ng 1 minuto para mag-isip, sabi pa ni Cyrus. Napalingon si Diana sa kinauupuan ni Mike. Sa mga sandaling ito, kailangan niyang pumili sa pagitan ni Mike at ni Cyrus. Although medyo mahirap si Cyrus, pogi naman siya. And it's only a one-time affair. Pero kung mapunta siya sa mga kamay ni Mike, ano kaya ang posibleng mangyari sa kanya? So she made up her mind and said through clenched teeth. Okay, Cyrus. I promise you. Nang marinig ito ni Cyrus, in-end niya na ang call. Nalungkot siya ng kaunti. Dati napakababa ng tingin ni Diana sa kanya. Pero ngayon dahil sa 300,000 pesos, pumayag siya na mag-book ng motel kasama niya. Sometimes money really can change a lot of things.